Sa ulo ng mga nagbabagang balita, problemang pangkalusugan ng mga batang Q-citizen inaksyonan ng lokal na pamahalaan. Children with disability na bigyan ng libreng assistive devices. Yan at iba pang balita, tutukan now na! Mula sa himpilan ng mga bituin. Ito ang Balitang QC! Magandang araw, Q-citizen! Hatid namin sa inyo ang mga balita sa lungsod na makabuluhan at napapanahon. Ngayong buwan ng mga bata, kabataang Q-citizen ang bida. Ako si Ashley. At ako naman si Ayan para sa Balitang QC! Simulan natin ang balitaan sa kalusugan ng mga batang Q-citizen. Mahalaga para sa aming mga bata na maprotektahan mula sa mga sakit na pwedeng makaapekto sa aming kinabukasan at paglaki. Ano nga ba ang sakit na ito at paano ito tinugunan ng Quezon City Government? Tunghayan natin ang report ni Venice. Salamat, Ashley. Ngayong taon, tumaas ang kaso ng pertussis dito sa lungsod Quezon. Ang nakakalungkot, ito ang dahilan ng pagkamatay ng 10 batang Q-citizen. Nang makita ang pagtaas ng kaso, agad nagdeklara ng pertussis outbreak ang Quezon City Government. Bumili ito ng libu-libong bakuna para sa mga sanggol, habang wala pa ang supply mula sa Department of Health, upang bigyan proteksyon ng mga bata sa mapanganib na sakit na ito. Nakapanayam ng Balitang QC si Dr. Ramona Abarquez para ipaliwanag ang kahalagahan ng bakuna para sa mga bata. Ang bakuna ay binibigay na libre sa ating mga health center at pinigay na libre, ang kailangan lang ang mga magulang ay magdadala ng mga bata sa health center para sa libreng bakuna at susundin yung bakuna. Meron kaming tinatawag na school-based immunization program kahit na nasa school na. Nag-aalok kami ng human papilloma virus, yung HPV vaccine sa 9 to 11 years old. Ang HPV vaccine ay para sa cancer, cervical cancer, pag tumanda na. Pine-prevent niya yung cancer pangtanda. Mas maganda pa rin ang prevention, di ba? Ang prevention, libre na. Susunod ka lang sa panahon, oras, susundin ang payo ng doktor. At yan ang latest sa health tungkol sa mga batang Q-citizen. Ako po si Binis Piquetano para sa Balitang QC. Susunod, scholarship program ng lungsod, pinalawig, zero illiteracy sa QC, isinusulong. Public libraries at mga reading material mas accessible na para sa mga batang Q-citizens. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Balitang QC. Magandang buhay mga batang Q-citizens! Alam nyo bang sa Quezon City, priority time mga kids? Maski mga babies, dito kasi sa QC, inilunsad ang Human Milk Bank noong pang 2015 para sa mga batang nangangailangan ng breast milk, especially para sa mga babies na kulang sa nutrisyon at may iba pang sakit. Tama ka dyan, partner! Ang mga pasteurized breast milk na maaaring makuha ng ating mga nanay ay mula sa ating mga breast milk donors na naghandog sa ating local hospitals at health centers. Alam niyo ba na dahil sa programang ito, 2 beses na itong finalist sa Galing Puwak Awards? Mahalaga ang gatas ng ina para lumaking healthy. Kaya batang Q-citizens, alam nyo na! Nagbabalik ang Balitang QC. Ang Quezon City, kampiyon din sa pagiging inklusibo. Umabot na sa 198 children with disability ang nabigyan ng assistive devices sa tulong ng QC Persons with Disability Affairs Office. Sa bilang na ito, 182 na below 17 years old ang nabigyan ng libreng eyeglasses. Sobrang nakakatuwa itong balita na ito, di ba? Kaya tunay na nakaka-proud maging isang Q-citizen. Sa ibang balita naman, tuloy-tuloy din ang mga oportunidad para mailabas ang innovative at creative ideas ng mga batang Q-citizen. Ang ibang detalye sa ulat ni Tanya.
Tinutulungan ng Quezon City Government ang mga kabataang Q-Citizen na mapaunlad ang kanilang ideya, lalo na sa pagtatayo ng sarili nilang negosyo. Isa na rito ang Be Your Own Boss program na nagbibigay ng libreng business training at seminar sa mga kabataan. Gen Z na kabataan ngayon, very creative. Marami pong mga trending businesses ngayon na sinimulan ng ating mga kabataan, lalo-lalo na sa social media. May mga out-of-school youth tayo at nakikipag-work po tayo sa ating mga SK, sa iba't ibang barangay at ng Quezon City University para po ma-reach ang ating mga out-of-school youth at sila po ay matrain. Over 200 na po ang na-train po natin ng mga kabataan sa Be Your Own Boss program. Aside from that, open naman po ang aming mga programa katulad ng Pangkabuhayang QC, mga entrepreneurship trainings at yung mga basic business courses namin. Free naman po lahat para din po sa kabataan. Binibigyang pagkakataon din ang mga kabataan na maipakita ang kanilang makabago at kakaibang ideya sa ilalim ng Startup QC Student Competition. Sa hanay ng mga kabataan, idinaos ang kauna-unahang student competition kung saan 3 startup ang nakapag-uwi ng major prizes. 44 pang student groups ang tumanggap ng prize. At yan ang ulat tungkol sa innovation at inclusivity para sa mga batang Q-Citizen. Ako si Tanya Takot. Samantala, pagdating sa edukasyon, mas pinalawig ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang scholarship program nitong taon para mas maraming batang Q-Citizen ang matulungan sa kanilang pag-aaral. Ang iba pang detalye sa ulat ni Princess. Mas marami ng batang Q-Citizens ang pwedeng makakuha ng scholarship mula sa QC-LGU. Ito ay matapos palawigin ang scholarship categories at itaas ang stipend na maaari matanggap ng bawat scholar. Sa ngayon, higit 30,000 na ang scholar sa lungsod at 11,000 dito ang nakapagtapos na. Inaasahang lolobo pa ang bilang ng scholars natin dito sa lungsod dahil sa expansion ng ating scholarship program. Samantala, suportado rin ng Quezon City ang mga hilig at interes nating mga batang Q-Citizen. Nauna nang binuo ng QC ang Centrex in Creatives para sa mga mahilig sa musika at sining. Meron ng taunang Campus Journalism Academy sa ilalim ng Centrex in Leadership and Research at Strive para sa mga nais pag-usayan ang kanilang galing sa science, technology, engineering, and mathematics. Full support din ng lungsod sa sports events tulad ng Batang Pinoy at palarong pambansa na sinasalihan ng mga batang Q-Citizen. Iyan ang aking pinakahuling ulat. Ako po si Princess Bitambago para sa Balitang QC. Balik sa inyo dyan, Ashley at Ayan. Tuloy-tuloy naman ang pag-alalay ng Quezon City Government sa mga batang hirap makabasa. Ano nga ba itong Zero Illiteracy Program? Alamin natin sa report ni Erica. Zero Illiteracy, yan ang target ng Quezon City. Kaya naglatag ang lungsod ng programa para matiyak na lahat ng batang Q-Citizen marunong magbasa. Sa QC Zero Illiteracy Tutoring Program, mahigit 1,200 kabataan mula sa mga pampublikong paaralan ang tinuturuang makapagbasa. Ang mga nagtuturo dyan, magugulat ka, iba retired teachers. Ang maganda dyan, nung isang taon, nakatulong tayo sa 1,272 na mga bata. Sila ay natuto ngayon mag-recognize ng alphabet, marunong na magbasa ng mga simple words, at nakaka-comprehend na ng simple text. Ngayong taon, sa tulong ng ating donors sa Learning Recovery Fund, meron tayong 700 na bata na tutulungan. Ongoing ngayon yan. Good news, pakonti na ang mga non-readers natin dito sa Quezon City. Siyempre, ang primary sa mga programa natin is yung magkaroon sila ng quality education. So, meron tayong mga programa para sa pagkatuto, sa pagtitrain ng ating mga teacher para mas magaling na teacher para sa inyong mga bata. Para sa health, meron din mga mental awareness program para makasiguro na kayo ay lumaking mga malulusog na bata at may tamang pag-iisip na handa sa lahat ng ating mga gawain sa paaralan at sa pag-aaral. And of course, meron din tayong mga values program. Meron tayong 2 schools dito sa
Quezon City na talaga nakatutok sa ating mga children with special need. Ang pinakamalaking programa ng SDO at ng lungsod ng Quezon para sa out of school ay yung tinatawag nating alternative learning system. So bukod sa ALS na binibigyan natin sila ng edukasyon, meron din tayong mga partners na nagbibigay sa kanila ng skills training. Ito naman is yung para doon sa mga ALS natin or out of school youth natin na gustong magkaroon ng mga extra skill para makapagtrabaho agad or magkapagtayo ng sarili nilang negosyo. Sinisiguro din natin na nabibigyan ng tamang healthcare yung ating mga out of school year para makapagpatuloy sila ng kanilang pag-aaral. 5,010 kabataan ang sumasailalim sa Alternative Learning System o ALS. Sa kabilang banda, bumuo rin ang QC ng bagong daycare curriculum para mas mapagtibay ang pundasyon ng kaalaman ng mga batang Q-citizen na nagsisimula sa pagpasok nila sa Child Development Centers. Yan ang latest mula sa larangan ng edukasyon. Ako po si Erica Narte. Balik sa inyo dyan sa studio, Ashley at Ayan. Maraming salamat, Erica. Sa mga himahilig mag-research sa library, para sa inyo ito. Dinagdagan ng lokal na pamahalaan ang mga public library sa lungsod. Sa ngayon, 31 public libraries na ang accessible para sa ating batang Q-citizens. Nasa higit 140,000 na print at non-print books na ang pwedeng hiramin mula sa QCPL. Kabilang na rito ang mga magazines at dyaryo. Sa mga non-prints naman, available ang CD, DVD, digital articles, e-books, maps, litrato, posters at mga laruan. Lahat ng ating silid-aklatan dito sa lungsod ay may libreng Wi-Fi at integrated na sa ating online system kaya mas madali nang manghiram ng libro. Susunod, proteksyon para sa kabataang QC, lalong pinaigting. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Balitang QC. Nalulungkot ka ba? O may gumugulo sa iyong isipan? Huwag kang mag-alala, nandyan ang Helpline 122 para tumulong. Kapag kayo ay biktima ng pang-aabuso, child labor, o balisa dahil sa problema o isyu sa bahay, kaibigan o eskwelahan, pwede kayong magpasaklolo sa Helpline 122. Pag tumawag ka sa 122, may makakausap kang handang makinig at magbigay suporta. Kaya kailangan mo ba na makakausap o makikinig lang sa'yo? I-dial na ang 122. Thank you, Tanya! Nagbabalik ang Balitang QC. Sa Quezon City, mahalagang kasali ang lahat sa pag-unlad. Ano-ano nga ba ang inisyatibo dito sa ating lungsod? Alamin natin yan sa report ni Elizabeth. 2 electric breast pumps, 2 bagong crib at child-friendly na pasilidad ang handog ng lungsod sa mga anak ng ating persons deprived of liberty. Bukod dito, nagbibigay tayo ng seminars ukol sa road safety and traffic laws sa mga children in conflict with the law dito sa lungsod Quezon. Ako po si Elizabeth Bautista para sa Balitang QC. Isa pang layunin ng lungsod ang proteksyonan ang bawat Q-citizen, lalo na ang kabataan. Nabalitaan niyo na ba ang Task Force Sampaguita? Sinisikap ng lokal na pamahalaan na ilayo sa panganib ang mga batang QC sa tulong ng mga temporary shelter dito sa lungsod at pagbuo ng task force. Mahigit 1,000 po yung mga bata nating natulungan dito sa lungsod Quezon. Katulad ng mga batang na-rescue natin sa streets at saka yung mga batang dinala natin sa ating processing center para sila ay mabigyan ng mga karampatang intervention. Kung sila ay walang maiuwian o kaya talagang wala silang pamilya, dinadala natin ito sa bahay Kalinga. Doon sila po ay inaalagaan at doon muna temporary na manunuluyan. Ang mga batang lumalabag sa batas ay dinadala po natin sa ating Molabe Youth Center kung saan doon sila binibigyan ng intervention. Meron din tayong Task Force Sampaguita. Binuo ito, marirescue natin mga kabataan, yung mga nagtitinda ng mga basahan, yung mga sa gabi nagtitinda ng sampaguita.
Iyan ang latest mula sa QC Council for the Protection of Children. Ako po si AJ Palencia para sa Balitang QC. Samantala, mga batang Q-citizen, eco-friendly rin. Bukod sa pagtataguyod ng urban farms sa mga eskwelahan, namigay ang lokal na pamahalaan ng mga tumbler kasama ang school supplies sa mga batang QC. Layo nitong mahikayat ang mga bata na hindi na gumamit ng plastic bottles, lalo na sa loob ng mga paaralan. Malaking tulong ito para maiwasan ang pagkonsumo ng plastic na karaniwang bumabara sa mga estero at daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng pagbaha. Nakakatipid na, naalagaan pa ang kapaligiran. Cost efficient po siya, libre lang po, and environmentally friendly din po siya. At yan ang mga nagbabagang balita dito sa QC. Natunghayan natin ang mga programa at proyekto ng lungsod para sa kabataang QC. Maybe this time, mas naliwanagan na kayo ha? Teka, ibang maybe this time yan. Parang masarap sabayan.